Kabanata 1761. Nasira ang telepono, natip ang check, at kinuha ang flight ticket. Si Lola Wolf, na walang anuman, ay umakyat at naglakad sa kahabaan ng pangunahing kalsada, bagamat kailangan niyang gamitin ang bawat mayroon ng kanyang lakas para gawin iyon. Bagaman siya ay nabugbog ng husto, hindi siya nagdusa ng malubhang pinsala at nakakalakad pa rin ng normal. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, umaasang maliligtas siya kung makakasalubong niya ang mga dumadaang sasakyan. Ngunit paano posibleng payagan siya ni Thomas na maligtas? Ang isang bagong round ng pag-atake ay dumating sa wala pang kalahating oras pagkatapos maglakad si Lola Wolf dahil si Thomas ay nagbigay ng pangalawang utos sa kanyang mga tauhan Splash. Naglalakad si Lola Wolf sa kalye ng makarinig siya ng tunog ng motorbike mula sa kanyang likuran habang naglalakad siya. May tao ba sa likod ko? Umaasa ang lola na lobo at ibubuka na sana ang kanyang bibig para humingi ng tulong. Pero natigilan siya nang makita ang mga lalaking iyon na nakamotorsiklo. Iyon ang mga lalaking nakaitim. Bakit nandito na naman kayo? Hindi mo pa ba ako tapos bugbugin? Tumakbo palayo si Lola Wolf. Ngunit paano nga ba malalampasan ng isang matandang babae ang isang grupo ng mga sinanay at malalakas na lalaki sa mga motorsiklo? Nagbukas ng lambat ang mga lalaking nakasuot ng itim at ginamit ito para sa bitag at kaladkarin ng matandang babae sa likod ng motorsiklo. Kinaladkad si Lola Wolf habang nasa loob ng lambat. Napasigaw siya sa sakit at humagulgol sa takot. Pero walang kwenta dahil walang nakiramay sa kanya. Huminto ang motorsiklo matapos siyang hilahin ng daan-daang metro. Akala ni Lola Wolf tapos na ang pagsubok pero simula pa lang. Ang mga lalaking nakasuot ng itim ay naglabas ng maraming plastik na bote mula sa isang kotse. Pagkatapos, tinanggal nila ang takip ng plastik na bote at sinaboy si Lola Wolf ng madilim na dilaw na likido. Sa loob, ang amoy ay maalinsangan at hindi kanais-nais. Agad na napagtanto ni Lola Wolf kung ano iyon. Ang madilim na dilaw na likido ay ihi. You're crossing the line, ano ang ginagawa nyo? How can you treat a... Oof. Tigilan mo ako sa pag-ihi sa akin. I beg you, stop tormenting me. Just tell me what you guys want me to do and what to say, alright. Parang walang pumapansin sa kanya. Ang mga lalaking nakasuot ng itim ay nagbuhos ng bote ng umihi sa katawan ni Lola Wolf pagkatapos ay umalis. Nakahiga si Lola Wolf sa lupa, umiiyak. Pinilit niyang buksan ang lambat pagkaraan ng mahabang panahon pero tulad ng ginawa niya, ipinadala ni Thomas ang kanyang ikatlong utos kagat. Dalawang lalaking nakasuot ng itim ang nagbuhos ng pulot kay Lola Wolf at nagpakawala ng isang kulungan ng mga bubuyog. Agad na sinalakay ng kayeg ng mga bubuyog ang Lola Wolf, tinutusok ang kanyang katawan at pinamaga ang kanyang balat ng masakit na kulugo. Si Lola Wolf ay nasa matinding sakit habang sunod-sunod na utos ni Thomas at ang kanyang isip at katawan ay parehong pagod. Kawakas, hindi na siya nakapagpatuloy pa. Hindi alintana kung gaano siya kapaikit pagkatapos ng sunod-sunod na pagdurusa, sa wakas ay bumukas siya. Si Thomas naman di ba? Ikaw dapat, alam kong ikaw yan. Gusto mo lang malaman kung saan ko itinago ang bata di ba? Lumabas ka at sasabihin ko sa'yo ang lahat basta huwag mo lang akong ituloy. Kawakas, sumuko siya. Sa katunayan, alam na ni Lola Wolf kung sino ang nananakit sa kanya mula noong unang pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong nagkataon para sa kanya na atakihin sa sandaling ito at walang marami ang may kakayahang gawin ito sa kanya. Ngunit tumanggi siyang magsabi ng kahit ano. Akala niya ay hindi big deal si Thomas. Ang ginawa lang niya ay bugbugin siya. Sino ang nakakaalam na ang kapangyarihan ni Thomas ay lampas sa kanyang imahinasyon? Ang mga pag-ikot ng pagpapahirap ay malayo sa imahinasyon ni Lola Wolf at naiwan siyang gustong mamatay. Maaaring siya na ang pinakapikit ng bibig na babae sa Southland District ngunit sa wakas ay nagpaubaya siya. Humandar ang sasakyan. Walang sabi-sabi, itinulak ni Thomas ang pinto ng kotse at naglakad, tahimik na nakatayo sa harap ni Lola Wolf. Lumunok si Lola Wolf at tumangala kay Thomas na may mga mata na puno ng puot at pagkamahiyain. Ang mga emosyong iyon ay ang pinakamakatotohanang paglalarawan ng nararamdaman niya sa kanyang puso. Hindi niya tatanggapin ang trabaho kung alam niyang magkakaroon ng ganoong kahihinatnan. Matapos mahabol ang kanyang hininga, sinabi ni Lola Wolf, ang iyong anak na babae ay inilipat sa akin at kinuha ko siya mula sa silid-aralan ng musika. Pagkatapos noon, ibinigay ko siya kay Bernard sa Art Trading Corporation. Iyon lang ang alam niya at hindi na kailangang malaman ni Thomas ang anumang bagay.
Hindi kumibo si Thomas at dirdiretsong bumalik sa sasakyan. Nagmamadaling sumigaw si Lola Wolf, huwag kang umalis, nasabi ko na sayo ang lahat ng ito. Dapat ay ipadala mo man lang ako sa ospital para magamot ng maayos, di ba? Huwag mo akong iwan mag-isa sa kalsada. Mag-freeze at mamatay sa gutom. Hindi siya pinansin ni Thomas at direktang nagmaneho sa Art Trading Corporation. Dahil alam niya kung nasaan ang kanyang anak, hindi na niya kailangang mag-alinlangan pa. Lumapit siya para kunin ang kanyang anak. Gaano man ito kahirap, kinailangan ni Thomas na kunin ang kanyang anak mula sa mga kamay ni Bernard kahit na ang ibig sabihin nito ay makipagdigma sa Art Trading Corporation. Lumapit ang dalawang tao kay Lola Wolf, itinali siya, itinapon siya sa likod ng isang van, dinala siya sa pintuan ng istasyon ng pulis at itinapon doon si Lola Wolf. Samantala, ang mga lalaking nakasuot ng itim ay sumulat ng liham sa departamento ng pulisya. Inilarawan ng liham ang pagkakakilanlan ni Granny Wolf at ang mga krimen na ginawa niya ng detalyado. At ngayon ay opisyal na inaresto si Granny Wolf, ang human trafficker na kilala sa buong Southland District. Ang pag-aresto kay Granny Wolf ay isang maliit na yugto lamang para kay Thomas. Ang susunod na direktang paghaharap kay Bernard ay ang tunay na highlight. Ang paghaharap ay magpapasya kung maaari niyang makuha ang kanyang anak. Kabanata 1762. Ang panahon ay madilim at malungkot at ang mga itim na sedan ay huminto sa pasukan ng Art Trading Corporation, isa-isa. Balak ng mga security guard na lumapit at magtanong tungkol sa sitwasyon noong una. Ngunit nang makita nila ang 200 tao na lumabas ng kotse, sila ay natakot at nagtago sa isang sulok, hindi nang ahas na kumilos. Kung tutuusin, ang mga security guard ay kumikita lamang ng ilang libong dolyar kada buwan. Ito ay hindi sulit na gawin ito. Si Thomas ay nakatayo sa harapan nilang lahat at sa likod niya ay nakatayo sina Aquarius at Ryan. Sa pagkakataong ito, hindi nagatubili si Thomas na gamitin ang kapangyarihan ng makapangyarihan upang palayain ang kanyang anak na babae mula sa Art Trading Corporation. At hindi siya nag-aalala tungkol sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iligtas ang anak na babae. Walang sabi-sabi, inakay ni Thomas ang mga tao na mag-barge papasok. Mababa ang tingin ng iba sa Art Trading Corporation na kadalasang sinusunod sa Southland District, ngunit walang nang-ahas na tumayo para harangan ang daan ni Thomas sa sandaling ito. Wala silang lakas ng loob na tumawag ng pulis. Nakatayo lang sila roon at pinagmamasdan ang pagpasok ni Thomas at ng kanyang mga tauhan. Isang malaking grupo ng mga tao ang dumating sa lobby at kinuha ni Aquarius ang isang security guard at nagtanong nasaan si Bernard. Sa sobrang takot ng guard ay namula ang mukha at nanginig ang buong katawan at kinakabahan siyang bumulong nasa conference room sa ikatlong palapag. Hinawakan ni Aquarius at itinapon ng security guard sa isang iglap. Pagkatapos, pinangunahan ni Thomas ang paghagbang ng hagdan patungo sa ikatlong palapag at pumunta sa pintuan ng conference room. Sa isang kalabog, diretsyong sinipa ni Thomas ang pinto. Ang senaryo na naganap sa harap ng mga tao ay hindi inaasahan. Hawak-hawak ni Bernard ang isang bata sa isang swaddle, isang kalansing sa kanyang kamay, nagpapatawa sa bata sa oras na iyon. Ang sekretarya ay nakatayo sa gilid, paminsan-minsan ay gumagawa ng mga nakakatawang mukha. Medyo mainit ang pakiramdam sa eksena, base sa atmosphere. Nakilala ni Thomas sa isang sulyap na ang bata ay sarili niyang anak si Abigail Mayo. Nagsasabi ng totoo si Lola Wolf. Kinuha ni Bernard ang kanyang anak. Narinig ni Bernard ang ingay, tumangala, at nakita si Thomas na may malaking grupo ng mga tao na nakatayo na sa pintuan. Ngayon, sa pagtatansya ng lahat, ay magiging isang mahirap na laban. Malamang na magtatapos ito ng may nasaktan. Pagkatapos ng lahat, ang Art Trading Corporation at Mark ng River Mountain ay hindi naglagay sa isa't isa sa kanilang mga tanawin. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Nang makita ni Bernard na si Thomas ay dumating kasama ang isang malaking bilang ng mga tao, talagang wala siyang kahit kay-titing na galit, lalo pa ang anumang intensyon na makipag-away. Sa halip, nagkusa siyang tumayo at nakangiting sinabing, Mr. Mayo, nandito ka na sa wakas. Naging magalang ba siya? Sabay na sumimangot sina Aquarius at Ryan. Ito ay malinaw na hindi magandang balita kapag ang iyong kaaway ay ngumiti ng mapagkawang gawa. Nangangahulugan ito na ang iyong kaaway ay gumagawa na ng mga estratehiya at naghahanda para harapin ka. Isang babala ang ibinulong ni Ryan, Commander-in-Chief, mag-ingat sa isang panlilinlang.
Hindi umimik si Thomas, mag-isang pumasok sa conference room at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Bernard. Puno pa rin ng ngiti ang mukha ni Bernard at masayang sinabi niya. Ngayon ay natagpuan ng aking mga tauhan ang Lola Wolf na dumukot sa bata sa kalsada, kaya't iniligtas nila ang bata sa ngalan ng hustisya at ibinalik ito sa akin. I then instructed my man to find who the youngster was, and guess what? Mr. Mayo, the investigation revealed that the child is indeed yours. Hindi ba nagkataon lang iyon? Mr. Mayo, ikaw at ako ay laging may malalim na alitan. Mr. Mayo, matagal ko nang gustong hayaang mawala ang nakaraan sa iyo ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Magkasundo ba tayo, Mr. Mayo, dahil binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong ito ngayon? Nagkusa si Bernard na iabot ang kamay at iniabot ang bata. Kung titingnan ang hitsurang iyon, malinaw na puno siya ng kabanalan at pagnanais na makipagkasundo. Pero alam ng lahat na hindi ganoong tao si Bernard. Dapat may sabuatan dito. Nakatayo si Thomas sa harap ni Bernard. Maaari niyang patayin si Bernard sa isang pitik ng kanyang daliri. Ilang segundong katahimikan. Ang unang ginawa ni Thomas ay kinuha ang kanyang anak. Ang anak na babae ay mukhang napakalusog na walang mga palatandaan ng karamdaman at siya ay palaging nakangiti na para bang siya ay isang malusog na maliit na sanggol. Ayon sa kanyang naobserbahan, mukhang inaalagaan ni Bernard ang kanyang anak. Ito ay imposible. Niyakap ni Thomas ang kanyang anak, tumangala kay Bernard at nagtanong, ano ba talaga ang balak mong gawin? Umayos ka. Ibinuka ni Bernard ang kanyang mga kamay at sinabing, nasabi ko na noon na ayaw ko ng manatiling kaaway mo, Mr. Mayo, kaya't iniligtas ko ang iyong anak at naghanda akong pabolaikan siya upang patawarin at kalimutan ang sama ng loob sa pagitan sa atin. Siya nga pala, marami rin akong inimbitahang mamamahayag mula sa news media na pumunta sa makasaysayang okasyong ito. Pumalakpak siya. Agad namang lumabas ang isang malaking grupo ng mga mamamahayag mula sa likod ng mga screen sa magkabilang gilid, bawat isa ay may hawak na kamera. Click click click, walang hinto ang shooting shuttle. Nalilito sina Aquarius at Ryan tungkol sa kung ano ang suot ni Bernard. Ano ang layunin ng pagtawag sa mga mamamahayag? Sa oras na ito nagkusa si Bernard na sabihin ang totoo. Tinadya niyang umubo at hininaan ang boses at sinabing, Mr. Mayo, to show my sincerity, I gave your daughter a minor surgery to enhance her physique. Agad na nagbago ang mga mata ni Thomas na para bang handa siyang pumatay. Kabanata 1763. Hindi pinansin ni Bernard at nagpatuloy. Ang Art Trading Corporation ay may espesyal na formula sa parmasutiko na tinatawag na Heart Eater na magpapalakas sa katawan at espiritu ng isang tao pagkatapos gamitin. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi pagpunta sa iyong pahintulot at sa halip ay gamitin ito sa iyong anak na babae. Pero huwag kang mag-alala, Mr. Mayo, ang pagiging epektibo ng Heart Eater na ito. Pwede mong tanungin sina Daniel at Giovanni kung wala kang tiwala sa akin. Nagamit na nila ito dati at talagang effective. Oh, Daniel is dead. Sorry, then you go ask Giovanni, but the outcome will be the same. Ang kanyang mga salita ay naging malinaw. Nalaman na nina Thomas, Aquarius, at Ryan na ang bawat isa ay napakatalino kung ano ang ginawa ni Bernard sa katawan ni Abigail. Gaya ng hinulaan ni Ryan sa simula, ang malamang na gagawin ni Bernard ay iwan si Abigail na gustong mamatay, sa gayo'y pinananatili si Thomas sa mga anino sa buong buhay niya. At talagang ginawa iyon ni Bernard. Kinokontrol niya ang Southland District sa pamamagitan ng paggamit ng Heart Eater para supilan ang mga industrial na heavyweight gaya ni Daniel at Giovanni. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gumamit na siya ng napakasamang lason sa katawan ng isang batang babae. Ang taong ito ay nawala ang lahat ng pakiramdam ng moralidad. Medyo namumula at namumugto ang mga mata ni Thomas. Siya ay malungkot pero ang kanyang galit ay nalampasan ang kanyang kalungkutan. Nakita niya si Daniel at alam na alam niya ang lakas ng lason. Kapag ito ay naging epektibo, ito ay magiging napakasakit. Paano ito matitiis ng isang batang babae? Ikaw ang humiling nito. Nakakuyom ang mga kamay ni Thomas at nasa gilid na siya ng pagputok, ngunit ang click-click-click na tunog ng pagbaril ng kamera ay maririnig sa buong paligid niya. Ngayon alam na ng lahat ang layunin ng paghiling ni Bernard sa mga reporter na pumunta. Hindi ito para masaksihan ang isang makasaysayang sandali, kundi para lamang iligtas ang kanyang buhay.
Matatapos na ang buhay ni Thomas kung maglakas loob siyang pumatay ng tao sa harap ng napakaraming kamera at spotlight. Walang pagkakataong lumingon. Sa pagkakataong ito, lubusang pinasuko ni Bernard si Thomas. Tumingin si Bernard kay Thomas na may masamang tingin at malamig na sinabi, "Mr. Mayo, hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Ginagampanan ko lang ang aking mga obligasyon. Sana in the future, we will be able to love one another and nawala ng away." Walang ideya si Thomas kung paano niya nasabi ang mga ganoong bagay. Ang bawat salita ay kasing talas ng kutsilyo. Sa unang pagkakataon, na-corner si Thomas hanggang sa hindi na niya may pagtanggol ang sarili dahil lang sa natuklasan ng kalaban ang kahinaan ni Thomas. Walang bunga ang direktang pag-atake kay Thomas, ngunit ang paglipat ng target sa pamilya ni Thomas ay magkakaroon ng magandang epekto. Bernard continued, "According to my experience, may effect itong heart eater the next day after the first time you take it. Mr. Mayo, anong gagawin mo? I'm looking forward to seeing what happens." Ang interpretasyon ng kanyang salita ay si Abigail ay mamamatay sa lason sa susunod na araw, kaya't si Thomas ay dapat na lumuhad at humingi ng awa. Maaaring nailigtas niya ang buhay nito kung nasa mabuting kalagayan siya. Noong nakaraang pagkakataon, napaluhod din sina Daniel at Giovanni sa harap ni Bernard. Kahit isang dakilang tao ay makikipaglaban. Bagamat malungkot si Thomas, hindi siya lubusang nawalan ng pag-asa at napanatili niya ang kalmado at pagiging makatuwiran sa kabila ng kanyang kalungkutan. Hindi siya nagtagal at nag-aksaya ng oras, sa halip ay tumalikod at umalis kasama ang kanyang anak na babae sa kanyang mga bisig. "Commander-in-Chief, saan pupunta?" Nag-aalalang tanong ni Aquarius. "Impila ng pulis," sabi ni Thomas nang hindi lumilingon. Dahil dito, sinundan ng malaking grupo ng mga tao si Thomas nang umalis siya sa eksena. Sila ay nagplano na dumating para sa isang magandang laban, ngunit ang laban ay hindi nangyari at pinahirapan ni Bernard si Thomas. Pagtingin sa nawawalang likod ni Thomas, tumawa ng malakas si Bernard sa likuran niya. Sa wakas, nagpakawala siya ng mabangis na buntong hininga. Naalala niya ang pangyayari kung saan siya itinayo ni Thomas. Kinasusuklaman ni Bernard si Thomas dahil pinili ng kanyang kapatid na si Sylvester na makipagsapalaran upang mailigtas siya. Ngayon, nakaganti na siya sa wakas. Nakangiting sabi ni Bernard, "Sylvester, hindi kita hinayaang makulong ng walang kabuluhan." Napunta na sa kamay ko si Thomas. "Maghintay ka lang, simula pa lang ito. Hindi lang ang anak ni Thomas ang papatayin ko, pati na rin ang kanyang asawa, magulang, at lahat ng taong pinapahalagahan ni Thomas. Papatayin ko silang lahat isa-isa." Sinabi ng kalihim na tumabi sa kanya, ngayong si Thomas ay sumugod sa istasyon ng pulisya, dapat na siya ay pumunta upang hanapin ang panlunas. Tumanggo si Bernard, inabot at kumuha ng sigarilyo at sinindihan, huminga ng malaki, at sinabing, "Tingnan mo ang oras, ang mga plant human na iyon ay dapat mamulaklak ngayon." Hindi mahirap gumawa ng antidote gamit ang mga medikal na kasanayan ni Thomas. Gayunpaman, ang halaga ng paggawa ng antidote ay magpapahirap kay Thomas. Ang paraan para mawala ng pag-asa ang isang lalaki ay hindi ang pagdurog sa kanya sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit ang pag-alok sa kanya ng malaking pag-asa habang dinudurog siya at pagkatapos ay durugin ang pag-asa na iyon gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang sa wakas ay masira si Thomas at mawala ng pag-asa ay ang malaking pakiramdam ng pagkawala, ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan laban sa katotohanan. Diyos ng digmaan. Fu. Ako, si Bernard, ay magpapasuko sa iyo sa ilalim ng aking mga paa kahit na ikaw ay isang Golden Immortal o ang Heaven Emperor. Nakangiting sinabi ng kalihim, sa aking palagay, malapit nang lumuhad si Thomas sa pasukan ng Art Trading Corporation, umiiyak at nagmamakaawa para sa iyong tulong tulad ng ginawa ni Daniel dati. Si Bernard ay tuwang-tuwang humigop ng usok at sinabing, kung gayon ay maghihintay tayo at tingnan. Kabanata 1764. Dumiretso si Thomas sa himpilan ng pulisya kasama ang bata. Tinawag na ni Aquarius ang District Chief, Vincent, para linawin ang sitwasyon. Agad nilang sinalubong si Vincent pagdating nila sa police station. "Mr. Mayo, pasensya na po sa nangyari sa inyo." Kapag naharap sa ganoong sitwasyon, wala talagang magawa si Vincent. Hindi Diyos si Vincent, walang paraan para alisin ang lason sa katawan ni Abigail. Not to mention Vincent and even Thomas na hindi nagawang gamutin si Daniel noon. Ang lason ng Heart Eater ay napakabihirang sa mundo.
Kung hindi, ang pagkontrol sa buong Southland District sa loob lamang ng 10 buwan ay magiging imposible. Sinabi ni Thomas, baka merong isang pagpipilian. Sabi ni Vincent, Mr. Mayo, may solusyon ka ba? Sabihin mo lang sa akin kung ano ang binabalak at gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Sumagot si Thomas, noon, nang makuha natin ang mga plant human na iyon mula sa mga kamay ni Bernard, hindi ba't sila ang panlunas? Itong batch ng mga kalakal ang pinagmula ng lahat ng isyo sa Southland District. Mr. Brown, sana ay payagan mo ako upang magsaliksik at bumuo ng isang panlunas upang mailigtas ang aking anak na babae. Mayroong isang tiyak na halaga ng panggigipit kay Vincent na pumayag sa naturang kahilingan. Pagkatapos ng lahat, ang mga plant human ay isang seryosong bagay at ang pagpayag sa sinuman na gumamit at magsaliksik sa kanila ay imposible. Ngunit para mabayaran si Thomas, hindi nagdalawang isip si Vincent. Sige, papayag ako, basta mailigtas nito ang anak mo. Nang matapos ni Vincent ang kanyang mga salita, isang pulis ang nagmamadaling lumapit at nagsabi, Mr. Brown, ang balita ay nagmula sa Medical Research Institute. Lahat ng plant humans ay namumulaklak. Nagbago ang mga mata ng lahat bilang tugon sa balitang ito. Ang mga nasa katawan ng plant humans ay dating mga bulaklak lamang, bagaman alam ng lahat na sila ay mamumulaklak balang araw, ngunit kung kailan eksaktong mamumulaklak ay hindi alam. Well, namumulaklak na sila ngayon. Ang tiyempo ng pamumulaklak na ito ay talagang napakahusay na napili upang mabigyan nito si Thomas ng sapat na oras upang bumuo ng panlunas. Agad na sinabi ni Vincent, halika, Mr. Mayo, sabay tayong pumunta sa Medical Research Institute. Sige. Pagkatapos, sinamahan ni Vincent si Thomas sa Medical Research Institute kung saan silang dalawa lang ang pinayagang pumasok. Ang iba ay pinagbawalan. Bawal pumasok ang mga ordinaryong tao dahil crucial base ito. Pagkatapos ng patong-patong ng inspection, matagumpay silang nakapasok sa loob ng instituto kung saan maraming mananaliksik ang aktibong nag-aaral ng mga pamumulaklak sa plant humans. Si Aderi, mula sa Kindness Clinic, ay nasa parehong oras at ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa pangangalaga ni Clover. Ang mga putot ng bulaklak ng Clover ay namumulaklak katulad ng sa ibang plant humans. Ang mga bulaklak ni Clover ay kakaibang maliwanag at puno, posibleng bilang resulta ng mas mabuting pangangalaga ni Aderi. Lumapit si Thomas at nagtanong, itong mga bulaklak, ano ang espesyal sa kanila? Tumayo si Aderi at nag-summarize. Ang mga bulaklak na ito ay isang napaka-natatanging species, ayon sa pananaliksik na katatapos ko lang. Mayroon silang kakayahang mag-metabolize sa isang mataas na rate at kahusayan sa isang maikling panahon, na para bang sila ay mga makina na hindi napapagod at patuloy na tumatakbo. Bilang resulta, ang mga sustansya ng katawan ng host ay natutunaw sa lahat ng oras at ang mga host na ito ay nagiging mas mahina sa paglipas ng panahon. Tiningnan niya si Clover nang may malaking simpatiya at nagpatuloy, ayon sa kasalukuyang antas ng pagkonsumo, walang alinlangan na mamamatay si Clover sa wala pang 1 linggo. Maliban na lang kung maalis natin ang mga bulaklak na ito sa katawan, kung hindi lahat ng plant humans ay hindi mabubuhay. Mamamatay ba ang lahat ng plant human? Huminga ng mahabang buntong hininga si Aderi at sinabing, sa katunayan, ang lahat ng mga taong ito ng halaman ay mga host lamang na nagbibigay ng sustansya sa mga bulaklak at wala ng ibang gamit bukod pa doon. Ang bulaklak ay mamumukadkad na kapag namatay ang host at kailangan lang itong alagaan tulad ng ibang bulaklak. Ang host ay mamamatay, ngunit ang mga bulaklak ay hindi mamamatay kung sila ay inaalagaan ng mabuti. Sa madaling salita, may taong sadyang naghugpong ng mga bulaklak sa mga katawan ng tao at nagpakain sa kanila ng mga sustansya sa katawan ng tao. Kabanata 1765. Matapos mamukadkad ang bulaklak, ito ay sumisipsip ng mga sustansya mula sa katawan ng tao sa isang kamangha-manghang bilis, sa gayon ay pinapatay ang host. At sa turn, ang bulaklak ay nabuhay sa mga sustansya, hindi nasaktan. Ang tao ay hindi na isang tao, ngunit isang host na nagbibigay ng sustansya para sa bulaklak. Napakalupit na bagay noon. Anong trahedya? Sa sandaling ito, biglang may naisip si Thomas. Tinuksan niya ang kanyang telepono. Hinanap ang ulat ng pananaliksik ni Daniel. At sinabing, ayon sa aking nakaraang pananaliksik tungkol sa mga biktima ng heart eater, ang lason ay lumikha ng maraming spot sa katawan na tila mga itim na butas. Ang mga black hole na ito ay gumawa ng haze na walang tigil na ginagawang ang katawan ay parang gumagawa ng haze.
Ito ay medyo nakakatakot. Noon, iniisip ko kung paano ko maalis ang haze sa katawan ng tao. Pero ngayon, napagtanto ko, itong mga bulaklak sa plant humans ay ang bane ng mga spot na iyon, tama ba? Ang mga bulaklak na ito ay may napakataas na metabolismo at patuloy silang sumisipsip ng mga sustansya sa katawan ng tao sa isang nakababahala na bilis. Samantala, walang tigil na ginawa ang haze at puno ng nutrients ang haze. Ang isa ay sumisipsip ng mga sustansya habang ang isa naman ay gumawa ng mga sustansya. Hindi ba iyon ang pinakamahusay na counter? Ang logic sa likod ng paggamot para sa heart eater ay talagang simple. Tuwang-tuwang sabi ni Vincent, it would be great if that is the case. Magagamit natin ang mga bulaklak na ito para labanan ang mga batik. Sa parehong oras, parehong Clover at ang iyong anak na babae ay maaaring isave. Iyon ay pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Napakaaga pa para matukoy kung gagana ito, ngunit kahit papaano, may sulyap ng pag-asa. Nang walang paligoy-ligoy, agad na nakipagtulungan si Thomas kay Aderi at sa mga mananaliksik na naruroon. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pag-alis ng mga bulaklak mula sa Clover para magkaroon ng lunas. Ito ay isang magaspang na proseso. Pagkatapos ng maraming pagsubok at pagtatangka, nadama ng mga mananaliksik na walang magawa. Nalaman nila na habang posibleng alisin ang mga bulaklak sa katawan, katumbas iyon ng pag-alis ng isang organ sa katawan ng tao. Sa pamamagitan ng pag-alis ng bulaklak, ang buhay ni Clover ay mawawala. Naging mahirap iyon. Kung hindi inalis ang mga bulaklak, sisipsipin nila ang kanyang tuyo habang nabubuhay. Kung ang mga bulaklak ay tinanggal, ito ay katulad ng pagkawala ng isang organ na nagiging sanhi ng kamatayan sa lugar. Ang resulta ay pareho kung ito ay tinanggal o hindi, kamatayan. Nang ang kanilang mga katawan ay sinalakay ng mga halaman, ang kapalaran ni Clover at ng iba pang plant humans ay natukoy na. Bang! Galit na sinipa ni Aderi ang trash bin para maglabas ng hangin. Bakit? Bakit pinaglaruan ng Diyos ang kanyang damdamin? Siya ay nagsikap ng husto at naglagay ng labis na pagsisikap sa pagtulong kay Clover para lamang malaman na si Clover ay may parehong kapalaran tulad ng ibang plant humans ang kamatayan. Nahirapan si Aderi na tanggapin ang ganoong resulta. Si Clover, sa sandaling iyon, naiintindihan kung ano ang nararamdaman Aderi. Tumayo siya, lumapit kay Aderi, at niyakap ito ng mahigpit na parang bata na niyakap ang kanyang ina. Sinusubukang sabihin ni Clover kay Aderi na huwag malungkot sa kanyang mga aksyon. Nagpapasalamat si Clover na nakilala niya si Aderi bago magwakas ang kanyang buhay. Kontentong-kontento na siya at ayaw niyang iyakan siya ni Aderi. Kabanata 1766. Hindi na nagpahinga sina Thomas, Aderi, at iba pang mga mananaliksik na naroroon, ngunit nagtrabaho para sa buong gabi. Bawat isa sa kanila ay nalubog sa kanilang trabaho. At sa wakas, nakagawa sila ng antidote sa 3:00 ng umaga. Ang antidote ay inilagay sa pamamagitan ng ilang higit pang mga pagsubok upang matiyak na ito ay ligtas. Ang resulta ay nagdulot ng ginhawa sa lahat. Kung ang panlunas na ito ay may kakayahang pangalagaan ang buhay ni Abigail nang walang anumang iba pang mga komplikasyon. Ito ay magsisilbing isang maliit na tagumpay at tagumpay para sa kanila dahil napalaya nila ang kanilang mga sarili mula sa kontrol ni Bernard. Ang lahat ng pag-asa ay inilatag sa mga kamay ni Thomas at ang bote ng antidote na katatapos lamang gawin. Dinala ni Ryan ang sanggol sa isang bathtub na puno ng maligamgam na tubig at inilagay ang sanggol sa bathtub. Dahil ang sanggol ay masyadong bata. Ang sanggol ay hindi maaaring ubusin ang panlunas ng direkta, kaya't sila ay nagpasya na gumamit ng isang hindi direktang diskarte ibabad ang sanggol sa isang antidote bath. Kung sa bagay, ang pamamaraang ito ay ginamit ni Bernard noong nalasan niya ang sanggol. Kung direkta nilang pinakain ang lason, ang sanggol ay mamamatay kaagad. Matapos ibabad ang sanggol sa maligamgam na tubig ng mahigit 10 minuto, huminga ng malalim si Thomas at ibinuhos ang antidote sa bathtub. Unti-unting kumalat ang antidote sa tubig habang binabalot nito ang sanggol. Napatingin ang lahat habang dahan-dahang tumagos ang antidote sa katawan ng sanggol. May milagrong nangyari. Nagsimulang lumitaw ang mga itim na spot na tila mga itim na buta sa katawan ng sanggol. Ang mga bitik na ito ay naglalabas ng basura sa pare-pareho ang bilis, ngunit sa pagbibigay ng antidote, ang basura ay patuloy na nasisipsip. Ang dami nitong na-absorb ay proporsyonal sa dami ng basurang ginagawa. Sa patuloy na pagsipsip na ito, ang mga itim na bitik ay pinipigilan.
Sa una, ang sanggol ay nahihirapan sa sakit, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga itim na batik ay lumiliwanag ang kulay at ang sanggol ay nanambalik ang kanyang kalusugan. Siya ay tila hindi nagdurusa mula sa anumang iba pang mga implikasyon. Natunaw ba ang lason? Bawat isang mananaliksik ay may malawak na ngiti na nakaukit sa kanilang mga mukha. Pero si Thomas lang ang hindi nakangiti, sa halip ay malamig ang tingin. Lumapit si Vincent, tinapik ang balikat ni Thomas, at nagtanong, natunaw na ang lason, Mr. Mayo. Hindi ka ba masaya tungkol dito? Ang sagot ni Thomas ay agad na nagpatahimik sa lahat. Ang lason ay nilalaman lamang ngunit hindi natutunaw. Hindi naman pwede yun, di ba? Sabi ni Aderi, na wala ang mga itim na spot dahil pinipigilan sila ng bulaklak. Ibig sabihin, natunaw na ang lason, tama ba? Umiling si Thomas at nagpaliwanag, kung ganoon nga, hihingi ba sila Daniel at Giovanni sa kanila buwan-buwan para sa antidote? At saka, sa tingin mo ba hindi alam ni Bernard na mayroon tayong plant humans at makakaisip tayo ng panlunas para dito? Alam niya, pero wala siyang pakialam. Ito ay dahil alam niyang hindi tayo makakagawa ng tunay na panlunas. Sa simula pa lang, nakuha na ni Thomas ang nasa isip ni Bernard. Nagkatinginan ang mga mananaliksik habang nagdududa sila sa sinabi ni Thomas. Kinuha nila ang sanggol mula sa bathtub, pinunasan ito, at dumaan sa isang detalyadong pagsusuri. Ang resulta ay nagbigay sa kanila ng matinding pagkabigla. Ito ay eksakto tulad ng sinabi ni Thomas. Ang mga itim na spot ay naruroon pa rin ngunit nakatago lamang sa ilalim ng balat. Sila ay pinigilan para sigurado ngunit hindi sila inalis. Dahil kakainom lang ng sanggol ng antidote kaya malakas pa rin ang epekto nito. Ang panlunas ay gumana ng maayos sa pagsugpo sa mga itim na batik, sa makatuwid ay humahantong sa kanila na iniisip na ang lason ay natunaw na. Ngunit ito ay pansamantala lamang. Kabanata 1767. Gayunpaman, sa paglipas ng mga araw, ang pagiging epektibo ng antidote ay mababawasan at ang mga itim na batik ay muling lilito. Ito ay isang walang katapusang ikot na hindi mapigilan. Parang berry-berry. Ang tanging magagawa nila ay sugpuin ang mga sintomas sa pamamagitan ng gamot dahil walang lunas na mahanap. Heart Eater ay talagang lason. Ang pagkabigo ay maliwanag sa isang iglap habang ito ay lumitaw sa lahat ng mga mukha ng mga mananaliksik kasama na si Aderi. Nanlumo na sila sa mga sakripisyong kailangang gawin ng plant humans, ngunit sino ang nakakaalam na hindi iyon ang pinakamasama sa lahat? Inakala nilang lahat na ang bagong nabuong panlunas na ito ay makapagliligtas kay Abigail, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Si Thomas na dapat ang pinakamalungkot sa kanila, lahat ay mukhang kalmado sa halip. Tumingin siya sa kanila at pinalakas ang loob nila. Huwag kayong malungkot, lahat. Ang gusto ni Bernard ay makita ang ating kawalan ng pag-asa. Gustong makita ni Bernard ang nasirang pag-asa at kawalan ng pag-asa na idinulot niya sa sarili niyang dalawang kamay. Alam na ni Tomnals ang lahat. Ipinagpatuloy niya. Ang ating trabaho ngayong gabi ay hindi walang kabuluhan. Bagamat hindi lubusang maluso ng antidote na ating naisip ang lason, at least, pinipigilan nito ang lason. Ang sanggol ay mabubuhay ng mapayapa sa loob ng isang buwan, kahit man lang. Ang pagsusumikap ng lahat ay bumili sa akin ng isang buwan kung saan hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa sanggol. Sa panahon ng palugit na ito, gagawin ko ang aking makakaya upang makabuo ng tunay na panlunas upang tuluyang matunaw ang Heart Eater mula sa sanggol. Kapag ang kanyang mga kasamahan ay mahina ang moral, tungkulin ng commander na palakasin ang kanilang moral. At malinaw naman, si Thomas ay nag-excel sa departamentong iyon. Nabawi nila ang kanilang moral pagkatapos marinig ang sinabi ni Thomas. Katulad nga ng sinabi niya, hindi nawala ng saysay ang kanilang ginawa. Pumili sila ng isang buwan para sa sanggol. Dahil mayroon silang isang buwan upang magtrabaho, imposibleng hindi sila makapag-produce ng antidote, di ba? Habang naiintindihan ng lahat ng naruroon ang prinsipyo at kung paano gumagana ang mga itim na batik, ang susunod sa listahan ay ang tukuyin ang dahilan. Iyon ang magiging breakthrough point para makagawa ng antidote. Napabuntong hininga si Aderi at sinabing, sige. Gamitin natin ng buo ang isang buwang palugit na ito para makabuo ng panlunas. Kasabay nito, sa conference room ng Art Trading Corporation, isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod. Umupo si Bernard sa kanyang karaniwang pwesto, humihit-hit ng kanyang sigarilyo. Habang pinagmamasdan niya ang grupo ng mga taong nagmamadaling pumasok, humikab siya at sinabing, dapat alam ko na hindi mo ito mapipigilan. Alam mo ba kung anong oras na?
4:00 na ng umaga ngayon. Bakit ka nandito sa oras na ito at hindi ako pinahihintulutan ng aking matamis na pagkakatulog? Hinampis ni Giovanni ang mesa at sumigaw, matulog ka na. Tulog ka pa ba sinasabi mo? Mamamatay ako dito. Pinuksan ni Giovanni ang kanyang damit. Halata sa mga nanunood na ang mga itim na spot ay nasa buong katawan ni Giovanni. Ang mga ito ay siksik sa kanyang katawan at patuloy na naglalabas ng haze na naging dahilan ng kanyang katawan na maging kulay abo. Ito ay tulad ng isang lungsod na puno ng ulap. Sa hitsura ng kanyang katawan, alam ng sino mang may isang solong hitsura na wala na siyang mahabang oras upang mabuhay. Nag-aalalang sigaw ni Giovanni, tingnan mong mabuti, mga bastos. Napakaraming bitik sa aking katawan at patuloy silang gumagawa ng basura sa lahat ng oras. Natatakot ako na wala pang 24 na oras ang natitira para sa akin. Nangako ka sa akin na bibigyan mo ako ng antidote. Saan iyon? Umalaklak si Bernard at dahan-dahang umihip ng usok. Nang walang pag-aalaga, sinabi niya, Omenhid. Ikinalulungkot ko, ngunit wala akong magawa dahil kinuha ni Vincent ang lahat ng mga paninda. Tumanggi rin si Lord Vedestas na tumulong sa akin sa bagay na ito, kaya hindi ako makakaisip ng lunas. Walang antidote. Tila si Giovanni at ang iba pa ay nakatakdang mamatay. Napakalaking kaguluhan ng mga sandaling iyon. Sumigaw si Giovanni, nakuha mo at ng iyong Art Trading Corporation ang napakaraming pera mula sa akin, ngunit hinahayaan mo pa rin akong mamatay na mag-isa. Sige, dahil wala ka ng pakialam sa akin, sabay tayong mamamatay. Mamamatay ako, bababa ang Art Trading Corporation, at ikaw, Bernard, mamamatay din. Kabanata 1768. Natarante rin ang grupong sumugod kasama si Giovanni. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin sa galit, gusto nilang balatan ng buhay si Bernard. Hindi tulad ni Giovanni, mahigit 24 na oras pa ang natitira sa kanila. Ngunit hindi iyon nagbago sa katotohanan na nalason din sila ng Heart Eater. Kung hindi nila maubos ang antidote sa oras, ang kanilang buhay ay mawawala sa loob ng 1 buwan. Tapat na ang sabihin, malapit na silang sumunod kay Giovanni. Habang nakataya ang kanilang buhay, kaya nilang gawin ang anuman at lahat. Nagbanta si Giovanni, nasa kamay ko ang ebidensya ng iyong mga ilegal na gawain, Bernard. Basta isusumbong kita sa pulis, huhulihin ka agad ng pulis. Nagkibit balikat si Bernard at mukhang hindi natatakot. Tinatakot mo ba ako, Giovanni? Anong magandang maidudulot nito? Ipagpalagay natin na isusumbong mo ako sa pulis at hinuli nila ako na nagmarka rin ng pagtatapos ng Art Trading Corporation. Pagkatapos mangyari iyon, sa tingin mo ba ay makukuha mo ang antidote at mabubuhay ka? Hindi, imposible iyon. Kahit ano, mamamatay ka pa rin. Ang sinabi niya ay tumagos ng malalim sa puso ni Giovanni na parang isang matalim na kutsilyo. Nagmamadali siyang sumugod kay Bernard sa galit, hinawakan siya sa kanyang kwelyo at sinampal siya ng malakas sa mukha. Anong ginagawa mo? Binabaliwala mo ako ha? Si Bernard, na nakakagulat, ay hindi lumaban bagkos ay napahilamos lamang siya sa kanyang mukha habang sinasabing, nalulunasan ba nito ang problema sa pamamagitan ng paghampas sa akin at paglabas ng iyong galit sa akin? Nagtaas ulit ng kamay si Giovanni. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito sinampal. Dahil alam niyang kahit bugbugin si Bernard, walang paraan para makuha niya ang antidote. Napahamak siya. Kung patay na siya, masisira ang kumpanyang pinaghirapan niyang itayo. Ang kanyang asawa, anak, at mga magulang ay magdurusa rin. Dahil sa nawawalang gulugan, mawawasak ang kanyang pamilya. Kahit na ang isang matigas na lalaki tulad ni Giovanni ay nahirapan na hawakan ito. Napaluhod siya na parang bata. Just like 10 months back kung saan isinuko niya ang kanyang dignidad at pride bilang tao para mapanatili ang kanyang buhay. Kapakanan ng kaligtasan, ang isa ay kailangang gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Nawala ng moral ang iba nang makitang bumagsak si Giovanni. Paano naging posible na magpatuloy sa kanilang pinuno na nasira? Napangiti ang labi ni Bernard. Inayos niya ang kanyang damit, umubo, at sinabing, gusto rin kitang tulungan, Giovanni, ngunit hindi ko magawa. Ngunit huwag mawala ng pag-asa. Kung saan may gusto, may paraan. May magagawa ka para makuha ang antidote. Oh, nagliwanag ang mga mata ni Giovanni at ng grupong sumugod. Itinaas ni Giovanni ang kanyang ulo at tuwang-tuwang nagtanong, pakiusap, bigyan mo ako ng payo. Tusong ngumiti si Bernard at sinabing, kasalukuyang nasa kamay ni Vincent ang mga paninda natin.
Kung maaari mong kunin ang mga ito, hindi ka ba maliligtas? Napabuntong hininga si Giovanni. Inihiling ba niya sa kanya na kunin ang mga kalakal mula sa pulisya? Hey, siya ba talaga? Tila mga ngailangan sila ng isang hukbong may mga baril upang makuha ang mga kalakal sa puntong ito, tama ba? Ngunit sila ay mga negosyante lamang. Paano nila nagawa ang gayong mga gawa? Ngumuso si Giovanni at sinabing, tinatanggap mo ba akong walang isip, Bernard? Ikinaway ni Bernard ang kanyang kamay. Hindi ako. Lahat ng kalsada ay patungo sa Roma. Marami pang ibang paraan bukod sa pagnanakaw o pag-agaw sa kanila sa mga pulis. Marami pang ibang paraan bukod sa pag-agaw para makuha ang mga gamit sa mga pulis. Ano ang magagawa ko? Magwelga. Mag-strike. Tama iyan. Sabi ni Bernard, although mga businessman kayo, hindi kayo small fries. Bawat isa sa inyo ay mga negosyante na may prominenteng posisyon sa lipunan. Lahat kayo ay nagsasama-sama sa economic lifeline ng Southland District. Kung magpasya kang magwelga at hindi magtrabaho, ang buong Southland District ay mahuhulog sa isang krisis sa ekonomiya. Sa puntong iyon, si Vincent, ang pinuno ng distrito, babantayan ba niya ang Southland District na may problema at walang gagawin? Siyempre hindi. Si Vincent ay ikokompromiso at ibibigay ang mga kalakal upang iligtas ang iyong mga buhay. Pagkatapos ninyong mailigtas ni Vincent na ibigay ang mga paninda, ipapadala ni Lord Vedestas ang susunod na batch ng mga kalakal sa susunod na buwan, gaya ng dati. Kung ganoon, hindi bababalik ang lahat sa kung paano kayo makakainom ng antidote bawat buwan at hindi mag-alala tungkol sa sarili ninyong buhay. Sa harap ng kamatayan, ang mga tao ay madaling mag-init ng ulo. Hanggat may sulyap sa kanila ng pag-asa, panghahawakan nila ito, gaano man kaliit ang pagkakataon. Si Giovanni ay ganap na nawala sa kanyang katwiran. Ang pagsusuri ni Bernard ay may katuturan kay Giovanni. Kaya naman, tumayo siya at sinabing, tama ka. Iyan ay isang magandang ideya. Kung kami, ang mga big shot na negosyante, ay nagpasya na magwelga. Ang Southland District ay mahuhulog sa isang pang-ekonomiyang krisis sa araw mismo. Hindi ako naniniwala na itatagol ni Vincent ang mga kalakal at panoorin ang Southland District na mahulog sa krisis. Magwelga tayo, mga kapatid. Pinangunahan ni Giovanni ang iba papalabas ng opisina upang maghanda para sa isang welga at demonstrasyon. Opisyal na nagsimula ang kaguluhan sa Southland District. Si Bernard at ang kanyang sekretarya na lang ang naiwan sa conference room. Nag-thumbs up ang kanyang sekretarya bilang paghanga at sinabing, talagang kaya mo, Deputy Director. Napakaganda ng iyong paraan ng paggamit kay Giovanni para manggulo at gumawa ng gulo para kay Vincent. Ano man ang kahihinatnan, ito ay kapakipakinabang pa rin para sa atin. Kung mabaygo si Giovanni, lahat ng gumawa ng kalituhan ay arestuhin ni Vincent, aalisin ang pasanin ni Bernard dahil walang magmamadali sa kalagitnaan ng gabi at magdulot ng malaking kaguluhan. Kung nagtagumpay si Giovanni at pinili ni Vincent na magkompromiso, si Bernard pa rin ang mananalo. Ito ay dahil ang nangyari minsan ay tiyak na mauulit. Kung pipiliin ni Vincent na magkompromiso, haharangein pa ba niya ang mga paninda ni Bernard kapag dinadala ang mga ito? Kung gagawin niya magwawelga muli si Giovanni at ang kanyang mga tauhan. Kung hindi ba niya pinapanood si Bernard na kontrolin ang Southland District habang walang magawa? Kabanata 1769. Sa makatuwid, sa sandaling gumawa ng hakbang si Bernard laban kay Vincent gamit si Giovanni, ay mayroon na siyang tagumpay sa kanyang pagkakahawak. Sa puntong iyon, hindi mahalaga kung nabigo si Giovanni o namatay si Vincent dahil ang isa na nakinabang ng higit dito ay si Bernard. Ang kanyang mga plano ay muling pinatunayan kung gaano kahusay si Bernard. Ang kanyang kasalukuyang posisyon at kapangyarihan ay hindi nakuha sa pamamagitan ng paggamit lamang ng heart eater, ngunit gumaganap din ang kanyang utak. Ang kanyang sekretarya ay naglabas ng ilang mga dokumento at inilagay sa mesa habang sinabi niya, narito ang impormasyon tungkol kay Thomas Mayo at sa kanyang pamilya na hiniling mo, Deputy Director. Mangyaring tingnan. Sige. Tiningnan ni Bernard ang mga dokumento. Ang paggawa ng isang paglipat sa anak ni Thomas ay simula pa lamang ng kanyang mga plano. Sumunod, gusto niyang harapin ang kanyang asawa at mga biyenan. Sa madaling salita, gusto niyang magdusa si Thomas. Sumikat na ang araw sa langit. Ngayon ang araw kung kailan magaganap ang malaking kaguluhan sa Southland District. 12 ng malalaking kumpanya ang nagwawelga kasama ang libu-libong empleyadong mayroon sila.
Nagmarcha sila sa kalye, nilagyan ng mga banner at headband. Napakarami sa kanila na lampas na sa abot tanaw. Ang buong Southland District ay nasa estado ng kaguluhan. Ang bawat solong aktibidad sa ekonomiya ay tumigil at ang krisis sa ekonomiya ay nagpapatuloy. Ang umuunlad na distrito ng Southland ay stagnant na ngayon. Kung ang sitwasyong ito ay pinahihintulutang magpatuloy, ang pag-unlad ng Southland District ay babalik sa loob ng ilang taon man lang. Magiging mahirap para sa katayuang pang-ekonomiya na umunlad pa sa hinaharap kung ang daloy ng ekonomiya ay itinigil o ibabalik. Ngunit ang nakapagtataka sa mga tao ay ang kakulangan ng mga kahilingan sa kabila ng bilang ng mga taong nagwelga. Natarante rin ang mga nanunood. Karaniwan, ang mga nagpoprotesta ay humihiling ng isang bagay, kaya ang welga, tulad ng pagnanais na gawin ng gobyerno ang isang bagay tungkol sa isang partikular na bagay. Ngunit ang protestang ito ay hindi pangkaraniwan dahil ang ginawa lamang nila ay nagtipon sa halip na sabihin ang kanilang nakahilingan. Mahigit sa 100 kumpanya ang nagwelga, ngunit wala pang hinihingi. Wala itong saysay. Sa katunayan, hindi na nila kailangan pang magdemand dahil naniniwala sila na alam ni Vincent ang gusto nila. Nagwelga sila para iabot niya ang mga paninda. Sa police station. Umupo si Vincent sa kanyang upuan na nakayuko, hindi umiimik. Matagal na niyang nahulaan kung ano ang gusto ni Giovanni, ngunit imposibleng makompromiso siya. In fact, mentally prepared si Vincent kanina. Alam niya na ang Southland District ay mahuhulog sa isang magulo at gumawa ng ilang mga paghahanda. Ang hindi niya inaasahan ay sa pagkakataong ito ay siya na ang puntiryahin nila. Mula sa inaasahan ni Vincent, ito ay dapat na isang labanan sa pagitan ni Bernard at Giovanni hanggang sa kanilang pagkamatay. At ang kanilang laban ay magiging sanhi ng Southland District na mahulog sa kaguluhan. Hindi sumagi sa isip niya na si Bernard ang nakamasid at nasa kanya ang focus point. Ano ang posibleng gawin niya? Anong kaladkarin? Matapos ang pagkadismaya sa mahabang panahon, wala pa ring ideya si Vincent kung paano mareresolba ang isyong ito. Mamantong hininga siya at sinabing, ang paggamit ni Bernard kay Giovanni laban sa akin ay isang napakahusay na plano. Sabi ng isa sa mga kapitan, Mr. Brown, hindi tayo dapat makipagkompromiso sa mga nagpoprotesta. Kung maglakas loob silang gumawa ng anuman, dapat natin silang supilan sa pamamagitan ng puwersa. Hey, mas madaling sabihin kaysa gawin. Tanong ni Vincent, paano mo sila balak sugpuin kapag nagwawelga sila? Itututok mo ba ang dulo ng baril mo sa kanilang mga ulo at pipilitin silang bumalik sa trabaho? Mahigit sa 100 kumpanya ang nagwawelga at ang Southland District ay nahulog sa isang krisis sa ekonomiya. Ngayon sasabihin mo sa akin, paano natin malulutas ang isyong ito? Natahimik ang kapitan habang awkward na tumingin sa ibaba at umupo. Sabi ng isa pang kapitan, paano kung umatras tayo at ibigay ang mga kalakal? Maaari naming gamitin ang mga kalakal upang malutas ang sitwasyon at pikalmayan si Giovanni at ang iba pa sa ngayon. Pinapayagan ng matipid na daloy ng Southland District na bumalik sa normal. Hey, paano mo maiisip yan? Tanong ni Vincent. Nasaan ang pride at dignidad ng gobyerno pagkatapos makipagkompromiso sa grupo ng mga nagpoprotesta? Hindi lang iyon. Let me ask you, since we are compromising this time, what about the next time they do the same thing? Haharangin pa ba natin ang mga gamit ni Bernard o hindi? Kung gagawin natin, gagamit siya ng parehong paraan laban sa atin, ipapadala sila upang magprotesta at gumawa ng kalituhan. Kung hindi natin gagawin, ang Southland District ay ganap na mahuhulog sa kanyang mga kamay, ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang iyong plano ng kompromiso ay magiging sanhi ng pagsupil sa atin ng kaaway. Isa itong daan na walang babalikan. Natahimik din ang ibang kapitan. Umupo siya nang walang sinabi pa. Sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, hindi sila maaaring magkompromiso at hindi kailanman dapat magkompromiso. Anong mahirap na lugar ang kanilang kinaroroonan? Kami ay karaniwang naipit sa pagitan. Tumangala si Vincent sa langit at bumantong hininga. Hindi niya maikikaila na ang plano ni Bernard ay isang bagay na hinahangaan. Para sa isang taong kulang sa etika, marami siyang ideya na mahirap bantayan. Ano ang maaaring gawin? Sa pagkakataong ito ay may kumatok na pulis sa pinto. Come in, mahinang sabi ni Vincent. Bumukas ang pinto, isang pulis ang tumayo sa tabi ng pinto, sumaludo, at sinabing, punong distrito, nandito si Mr. Mayo at gustong makipag-usap sa iyo. Thomas. Nanlaki ang mga mata ni Vincent.
Kung mayroong sino man sa Southland District na maaaring maging kapantay ni Bernard, dapat ay si Thomas iyon. Pilasan mo, yayain mo siya. Opo, Ginoo. Kabanata 1770. Agad-agad na dinala ng pulis si Thomas patungo conference room. Ayon sa mga patakaran, si Thomas ay isang tagalabas lamang. Hindi dapat siya pinayagang lumahok sa anumang mga pagpupulong na may kaugnayan sa gobyerno. Ngunit si Vincent ay may napakalaking tiwala kay Thomas at si Thomas ay dating punong opisyal na namamahala sa Southland District na may isang tiyak na halaga ng prestihiyo. Ang kanyang pagdagdag sa pulong ay lubos na nagpalakas ng kumpiyansa ng lahat. Magayos ka ng upuan para kay Mr. Mayo. Opo, Ginoo. Inayos ng pulis si Thomas sa tabi mismo ni Vincent. Tila siya ang pangalawa sa command ng Southland District, ngunit walang sino man ang nagkaroon ng anumang mga issue kahit na siya ay hindi. Pagkaupo ni Thomas, lumabas ang pulis sa conference room at isinara ang pinto sa likuran niya. Lahat ay nakatingin kay Thomas. Tanong ni Vincent, naniniwala ako na mayroon kang pangkalahatang pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon ng Southland District, tama ba, Mr. Mayo? Ma'am. Tumanggo si Thomas at may kumpiyansa na sinabi, ang orihinal na plano ay ang mga bystanders at panoorin silang mag-away, ngunit sino ang nakakaalam na tayo ay iset up ni Bernard? Ang kanyang plano na gamitin si Giovanni laban sa gobyerno ay talagang nagpapahirap sa atin na gumawa ng desisyon. Ang Southland District ay nasa krisis sa ekonomiya ngayon. Kung hindi tayo makikipagkompromiso, ang pag-unlad ng Southland District ay babalik sa loob ng maraming taon. Ngunit kung gagawin natin, mahuhulog tayo sa bitag ni Bernard. Ang gobyerno ay kasalukuyang nasa isang dilema. Si Thomas ay malinaw sa kasalukuyang sitwasyon. Napabuntong hininga si Vincent at sinabing, tama ka. Sa totoo lang, Ginoong Mayo. Wala akong ideya o plano kung ano ang dapat gawin sa puntong ito. Mangyaring bigyan kami ng iyong mungkahi, Ginoong Mayo. Ang mga mata ng lahat ay kay Thomas, naghihintay sa kanyang mungkahi. Hindi ipinagkanulo ni Thomas ang kanilang mga inaasahan. Umubo siya at sinabing, dahil mayroon ng contradiction, gagamitin natin ang pagkakataong ito para magsagawa ng malaking paglilinis. Malaking paglilinis. Si Vincent, na hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Thomas, ay nagtanong paano natin isasagawa ang paglilinis na ito. Sinabi ni Thomas, ang Art Trading Corporation ay kinokontrol ang kasalukuyang Southland District. Masasabing lahat ng gawaing pangkabuhayan ay kontrolado nila. Magkompromiso man tayo o hindi, iyon ang kasalukuyang sitwasyon ng Southland District. Imposibleng hayaan natin silang maghari pa. Kaya, iminumungkahi ko na pumunta tayo sa kanila. Dahil pinili nilang magprotesta sa mga lansangan, hindi tayo makikipagkompromiso kundi makipagkita sa kanila ng direkta. Pipigilan natin sila pamamagitan ng puwersa at kasabay nito, hahanap tayo ng ibang paraan para maalis ang gulo na ito isang kapalit. Ipaalam sa lahat ng kumpanya sa Southland District na ibababa ng gobyerno ang entry bar. Hanggat kaya nilang pumalit sa tungkulin ng mga kasalukuyang nagpoprotesta, susuportahan sila ng gobyerno. Kung sasalubungin natin sila, dapat tayong pumasok. Gagawin namin ang pagkakataong ito upang maisigawa ang pangunahing paglilinis sa Southland District. Ipagbabawal namin ang lahat ng kumpanya, negosyo, korporasyon, at pamilya na kontrolado ng Art Trading Corporation. Ito ay isang walang awa na hakbang. Napalunok ng laway si Vincent. Ito ay magiging sanhi ng Southland District na sumailalim sa isang malaking pagbabago. Kung naisagawa ng maayos ang paglilinis, hindi maaapektuhan ang ekonomiya ng Southland District. Aabutin ng hindi hihigit sa kalahating taon para makabangon sila mula sa pag-urong. Ngunit kung hindi ito gagawing mabuti, lalala ang sitwasyon. Ang Southland District ay ganap na mahuhulog sa isang krisis pang-ekonomiya na walang pagkakataong makabangon. Ito ay isang lubhang mapanganib na diskarte. Umabot ba sa ganito? Hindi makapagdesisyon si Vincent. Itinaas niya ang tasa ng tsaa habang nakadikit ang mga mata sa mesa. Uminom siya ng isang malaking lagok ng tsaa habang iniisip ang mga kalamangan at kahinaan ng pamamaraang ito.